Ma'am and sir, ang aming pong taus-pusong pakikiramay po sa inyong pamilya. Paano po nahanap or nasan po kayo ng mga time po na yun? Dahil ito po ay nangyari sa mismong bahay po ninyo. Tama po ba? Opo. Nung araw na po na yun is pumasok po ako sa trabaho. Yes, sir. Tapos yung misis ko, nasa Maynila po yung misis ko. Yung anak ko lang po naiwan sa bahay, siya lang isa kasi yung dalawang kapatid niya, nasa ano din po, nasa paaralan, pumasok din. Tapos, nagtrabaho ako doon sa pinasukan ko. May pumunta doon yung pinsan ng anak ko. Ang sabi, sinaksak daw yung anak ko. Kaya umuwi po ako. Pagdating ko po doon, wala na pong buhay yung anak ko. Patay na po, nakahandusay na po doon sa labas ng kwarto niya po mismo. Master Sergeant Ocariza, ito pong kaso po ni Ma'am Lady Grace, ano po ang status po nito ngayon, sir? Sa ngayon, waiting for the lab result sa DNA, sa sinubmit namin ng mga evidences. Una na evidences yung found kitchen knife na retrieve namin and then pinadala na namin sa crime lab. Waiting for the result po yun. Pati sa din, isang jersey ng one of the person of interest. Okay po. With blood stain din po yun. And then, sinadmit na rin namin sa crime lab. Waiting for the result din po. Ano po ang nakikita niyo pong motibo po sa kaso po ni Lady Grace? Mag-attempt sana na i-rape yung biktima. Hindi siguro natuloy din ang laban. Yun ang nangyari. Yung cellphone po ba ng victim ay na-recover niyo po? Yes po. Nasa amin yung dalawang cellphone ng biktima. Standby for additional reference din po. And then, may isa kang POI din namin na may shirt din siya doon na with blood stain din po. Sinadmit na rin namin sa crime lab po. Ang remaining POI namin ngayon is 6 po. 6? Okay, sir. Yung isa, may-ari ng isang jersey. Yung isa naman, may-ari ng isang shirt na both with blood stain po. Sir, ito po ba ay nakikitaan niyo po na may forced entry po doon sa bahay? Open naman, ma'am. Parang walang forced entry talaga. So, ibig sabihin, kumbaga parang ine-expect po ng victim ito pong mga suspect. Umaga kasi yung pangyari. Talagang, kung iisipin natin, talagang relax lang tayo dyan sa oras na yan dahil umaga kasi. So, talagang open lang yung bahay siguro nila. Sir, siguro po kasi 1 month na po ito. Though siguro kami po, tutulong na rin po kami sa Davao PNP no, para po mapabilis po yung pagkuha po natin sa DNA din po. Last na communication niya, ma'am, yung boyfriend niya. Yun yung last na communication niya. Ito pong boyfriend, sir, is na-imbitahan nyo na po sa inyong tanggapan, sir? Yes po. Imbitahan na rin po. Okay, nakakuha na po siya ng panig? Yes po. Ma'am Rocheline and Sir Rodrigo, wala po bang na-mention sa inyo si Lady Grace nung mga panahon po na yon or bago po mangyari yung insidente? Siya po ba ay may pinaalam na may pupunta po ng bahay? Wala po, ma'am. Wala po siya nasabi sa akin. Kasi yung last kami nag-usap, sumabay pa siya sa akin papasok sa tapos hinatid ko lang siya sa may tindahan yung time na yun. Wallet po niya, nawala talaga, ma'am. Nakausap niyo po ba yung boyfriend? Hindi ko po nakausap yung boyfriend. Saka yung papa niya lang yung nakausap ko. Pero yung araw na nangyari, hindi ko po talaga nakausap yun kasi wala po talaga ako sa sarili na nun. Kasi hindi ko talaga maano yung mga time na yun. Pero nung na po, ma'am, nakaburo na po yung anak ko. Lagi pumupunta yung boyfriend niya doon, nakakausap ko po. Ano pong sinasabi, ma'am? Last lang daw na nagtitext pa daw sila nung mga 7:30 ata. Oo, ng umaga. O tapos mga 8 siguro, hindi na daw nakapag-reply daw yung anak ko. Nagtataka na siya na bakit di daw nagre-reply yung anak ko. Sergeant Ocariza, ilan po ang natamong stab wound po? Sa result ng autopsy, mayroon siyang incised wound sa neck and then blunt traumatic injuries sa head, neck, at saka sa thorax and extremity. Yun po. Ang party list na masasandalan. AXIS! Number 68 sa balota! Sa inyo naman po, Major, ano pong status po ng case na ito? Humingi na kami ng tulog sa provincial headquarters po namin, ma'am. Actually, ma'am, nag-augment na sila ng additional 4 investigators para lang po mapastak namin to. Hindi naman po namin sinasabi na hindi kaya isolve agad ng investigator on case. Yes, pero para mas mapadali po ang pagkuha ng mga another information at saka another witnesses. Yung mga evidences na na-gathered po namin the time nag-conduct po ng investigation, yes po, isinaipasa po na namin sa crime laboratory then forward ng crime laboratory then dun sa Davao base na
Crime Laboratory 11. Action taken na din na po namin, ma'am, is i-undergo po namin sila ng lie detector test, polygraph. So, nakapag-request na po tayo dun sa Crime Laboratory 10. And waiting na rin po tayo dun, ma'am, sa schedule dun sa 6 na persons of interest po namin, ma'am. May tao na talagang natutumbok, ma'am. Yes, sir. Kaso nga lang, para mas mabigat yung ebidensya po natin, para mas malaki, airtight po yung mga evidence natin, para pagdating dun sa korte, once na dumating na yung kaso dun sa korte, is mapanalo po natin yung kaso. Base dun sa mga witnesses na nakuha po namin, may isang tao na natutumbok at saka isa dun yung tao na yon sa mga persons of interest namin na pwede na subject para sa lie detector test po natin. Yun, okay. Yes, So, ma'am. posible din po, Major Serrano, no, yung mga suspect po natin is kakilala po ng biktima dahil wala pong forced entry na nangyari po eh. May posibilidad, ma'am. Wala po siyang first entry, ma'am, kasi kung makikita po natin yung setup ng bahay po nila is open. Nung pagdating namin doon, ma'am, isa po ako sa mga first responder doon kasama Yes, yung mga investigator ko. Yes, sir. Open yung pintuan sa sala, saka doon din sa likod. Although may isang doon, yung parang sa bintana na parang may force na binunot yung screen doon sa bintana, pero medyo mahirapan yung tao na doon pumasok. Colonel, magandang hapon. Yes, ma'am. Actually, ma'am, isa sa mga tauhan natin dito sa provincial office, si Captain Rice, one of the good investigator dito sa Misamis Oriental. Kasama po ni Major Serrano na nag-imbestiga dyan, ma'am. Actually, nagdagdag po tayo ng investigador dyan para matutukan po talaga yung kaso. Kaya hindi po ligid sa aming kalaman yung nangyari dyan sa Taguluan. Kaya nagpadala po tayo ng additional investigator para matulungan po yung Taguluan Police Station. Ang sa amin lang po, ma'am, madali po doon talaga yung mga resulta para malaman na po namin kung may posibilidad ba na may makuha kami na hustisya sa kanila kasi nahinaan talaga kami ng loob, ma'am. Magkukurinta na po, magpo-40 na po yung anak ko. Wala pa talaga silang nasasagot sa amin. Parang ang hina nila. Ma'am, kaya po, no, maganda po na lumapit din po kayo kay Idol Rafi. Tayo po ay lumapit na rin po, hindi lang po sa investigador on case, tayo, hindi lang po sa Chief of Police ng Tagoloan, Misamis Oriental. Tayo po, ma'am, ay dumirekta na po sa Provincial Director na po ng Misamis Oriental PNP para po mas matutukan po natin ito. And ma'am, babalitaan po namin kayo and didikdikin din po namin yung kapulisan para po mas mapabilis po natin ang pagkuha ng hustisya kay Ma'am Lady Grace. Nasasaktan lang kasi kami, pumunta kami po dyan na station po. Kasi kami nung asing ko na saan yung cellphone ng anak ko, kung pwede matanong. Pinagpasapasahan kasi kami nila na hindi nila alam, yung isang pulis, ganun ba? Parang sinong pulis po yun, ma'am? Maalala niyo po yung pangalan? Yung kausap mo po kanina, yun ang unang tinanong ng asawa ko po, pero wala siyang naisagot. Tinanong ko siya kung saan ang cellphone ko, sabi niya, hindi niya raw alam. Tawagan niya lang daw ako pag alam na nila kung sino nakahawak ng cellphone. Sarge Ocariza? Yes, ma'am. Maging sensitibo naman po tayo sa nararamdaman ng pamilya po. Namatayan po ito. Huwag po nating isawalang bahala po yung nararamdaman po ng pamilya. Hindi po dapat ganun makipag-usap sa pamilya, sir. Noted po. Para sa akin, part ng investigation process lang po. Opo. Pasensya na po. Maayos lang po na i-release sa pamilya. Di po ba? Emotional po ang nanay at tatay. Sana naiintindihan po natin. Namatayan yan. Sana po naiintindihan nyo din po yung nararamdaman nila. Major Serrano? Yes, ma'am. Opo. From time to time, kami po itatawag sa inyo na para manghingi po ng update. At kami po, didikdikin din po namin, of course, yung crime lab po sa Davao para po maipabilis na po yung resulta. Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Opo, ang gusto sana namin dito, sir, is mapabilis na po yung pagkuha po ng hustisya para kay Lady Grace Galo. Yes po, ma'am. Yes po. Opo. Ma'am Rocheline, Sir Rodrigo, ako po mismo tatawag po sa inyo after po ng show. Next week, hihingi po tayo ng update. Kahit tomorrow, sir, ma'am. Maraming salamat po. Napansin mo kami, ma'am. Yes, Kahit nasa probinsya po kami. ma'am, wala pong pinipiling lugar si Idol Rafi Tulfo. Alam niyo po yan, mula Luzon, Visayas, Mindanao, tinutulungan po namin, ma'am. Salamat po, magandang hapon po, and muli po ang aming pong taus-pusong pakikiramay po sa pamilya po ninyo.